Shalom alaikum. Peace be with you, kapayapaan ng sumainyo. Sa araw na to, meron tayong isang paksa na tatalakayin. Ang paksa natin ito ay kung sumasa Israel pa ba ang kataas-taasang Diyos. Kasi may maraming mga sekta ngayon, mga grupo, nagsasabi na ang kataas-taasang Diyos ay tumalikod na sa Israel o hindi na kinikilala ang Israel na tagasunod ng Diyos. So sa paksa na to tatalakayin natin at papatunayan natin na kung sumasa Israel pa ba ang kataas-taasang Diyos. So magbasa muna tayo ng konting history kung paano napahamak ang sinaunang Israel, kung paano sila napahamak. Basahin natin ang Jeremiah 32:32. So dito tayong simula. Sa English, sabi dito, the people of Israel and Judah have provoked me by all the evil they have done. Their kings and officials, their priests and prophets, the people of Judah and those living in Israel. They turned their backs to me and their faces. Though I taught them again and again, they would not listen or respond to discipline. They set up their vile images in the house that bears my name and defiled it. They have built places for Baal, Diyos-Diyosan, in the valley of Ben Hinnom to sacrifice their sons and daughters to Molech, though I never commanded them, nor did that I enter my mind, that they should do such detestable thing and make Judah sin. So nagkasala talaga ang Huda, yung lugar ng Huda. So 36, you are saying about this city, by the sword, famine, and plague, it will be given to the hands of the king of Babylon. So sinasakop nga talaga ng Babylon yung ancient Israel. But this is what the Lord, the God of Israel, says, I will surely gather them. So ito na yung gagawin ng Diyos ng Israel. I will surely gather them from all the lands where I banished them in my furious anger and great wrath. I will bring them back to this place, and let them live in safely. I will bring them back, sabi ng Diyos ng Israel, and let them live in safely. They will be my people and I will be their God. So manunumbalik pala ang mga tao ng Israel, mga na-exile, mga pinatapon, papabalikin. At sabi ng Diyos ng Israel, they will be my people and I will be their God. So papabalikin talaga ng Diyos ng Israel yung mga tao niya. I will give them singleness of heart and action so that they will always fear me, and that all will then go well for them and for their children after them. So yung mga anak-anakan, ganun din ang gagawin niya. Bibigyan ng singleness of heart and action so that they will always fear me. And that all will go well. I will make an everlasting covenant with them. Sa Israel, pag natipon na, I will make an everlasting covenant with them, sabi ng Diyos ng Israel. I will never stop doing good to them and I will inspire them to fear me.
so that they will never turn away from me. So papanumbalikin talaga ng Diyos ng Israel ang mga tao niya. I will rejoice in doing them good, and I will assuredly plant them in this land with all my heart and soul. So nakita natin dito sa Jeremiah 32 na pababalikin ng Diyos ng Israel ang mga tao niya. So tingnan pa natin sa Jeremiah 33. So basahin natin ang verse 7. I will bring Judah and Israel back from captivity, and I will rebuild them as they were before. So bubuuhin talaga ng Diyos ang Israel ang Huda, bubuuhin niya. I will cleanse them from all the sin they have committed against me, and I will forgive all their sins of rebellion against me. Papatawarin pala ng Diyos ng Israel ang mga tao niya. At papanumbalikin sa Kanya. At lilinisin ng Diyos ng Israel ang mga tao niya. I will cleanse them from all their sin they have committed against me. Kaya pag masdan mo yung mga Israelita ngayon, yung mga Hudyo sa Israel, wala nang Diyos-Diyosan. Talagang bumalik sila sa Diyos ng Israel. Nilinis na talaga ng Diyos ng Israel ang Israel ngayon. So, kung sino man may magsasabi na tumalikod na ang Israel, eto, papabalikin ng Diyos at lilinisin at patatawarin. Ano pang pruwebang kailangan nyo? Talagang bumalik sa Diyos ang Diyos ng Israel, pinapanumbalik niya yung kanyang mga tauhan, mga tao. So, basahin pa natin sa Ezekiel. Merong prophecy na ganito. I will make them one nation in the land, on the mountains of Israel. There will be one king over all of them, and they will never again be two nations or divided into two kingdoms. Kasi dati nahati yung kingdoms ng Israel. There will never be two nations or divided into two kingdoms. Pagmasdan nyo ang Israel ngayon, hindi na sila hati. United na sila. Isang bansa lang sila. Isang napakaliit na bansa. Sa verse 23, they will no longer defile themselves with their idols and vile images, or with any of their offenses, for I will save them from all of their sinful backsliding, and I will cleanse them. They will be my people, and I will be their God, says the God of Israel. So, patatawarin talaga ng Diyos ng Israel ang mga tao niya at panunumbalikin. So, yun yung buod ng kwento natin ngayon. Ng moral natin. Moral lesson. So, kung may magsasabi man na ang Israel ay tumalikod na, well, pinatawad ulit at pinanumbalik sa isang bansa na ngayon, ang Israel. Ayan, they will never be again two nations or divided into two kingdoms. Saka, I will save them from all their sinful backsliding. I will cleanse them. So, malinis na ngayon ang Israel dahil ang Diyos ang naglinis sa kanila. So, huwag kayo maniniwala kapag sinabi ang Israel ay hindi na sa Diyos dahil pinanumbalik ng Diyos yan at nilinis na ng Diyos.
So yun lang, maraming salamat. Sana naunawaan nyo at kapayapaan ng lagi ang sumainyo. Blessed be by Hashem.